tingin ko hindi na apektado ang Vice Presidente dito kasi ina-anticipate na rin din ito ng kampo tingin ko ng ating ikalawang Pangulo na kung matapos man yung one-year ban na idineklara ng Supreme Court, may mag-a-attempt ulit na magsampa. Opo, pero marami po o ilang grupo po ang duda pa rin dito nga sa dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil alam natin, yung unang complaint ay inihain ng isang pribadong individual, inendorso ng mga kaalyado din daw ng administrasyon. At pangalawa, inihain ng progresibong grupo o makakaliwang grupo. At yung pangatlong impeachment complaint sana daw ay naipasok, yun ay alam natin na mula mismo sa mga pro-Duterte na mga grupo. Sa tingin po ninyo, tama po ang kanilang nakikitang obserbasyon na hindi na ito may pagpapatuloy, hindi na ito uusad pa dyan sa Kongreso? Ako, tignan natin po yung maging takbo ng sitwasyon. Kasi naniniwala naman po tayo na objective pa rin din ang ating mga mambabatas. At ang tingin ko, maglabasan tayo ng argumento, ilabas natin yung mga sinasabing mga ebidensya upang mas lalong mahimay itong mga complaint na ito. At yun nga, babalik po ako dun sa usapin ng merito. Tandaan po natin nung maaalala natin nung panahon ni former President Joseph Estrada. Minority din po yung nagsampa nito. Pero nakita po natin na ang bilis ng turn of events at nakakuha ng suporta ito base sa merito din po nung complaint. So tayo po nananahan na kung saan yung pagiging objective lamang na naaayon po doon sa merito at ipepresentang ebidensya ng mga naghain itong impeachment complaint na ito. Opo. Anong kaya ang epekto at implikasyon nito, Prof, sa mata ng international community na ang pinuno mismo ng Pilipinas ang nasa ilalim ngayon ng impeachment complaint, papaano po yan na makakaapekto sa kabuuan ng ating bansa? Nako, napakalaki pong epekto nito kasi yun nga po paulit-ulit at of course hindi lang po sa akin ang galing ito pero obserbasyon ng marami pong analyst may epekto po ito sa stability ng ating bansa. So nagkakaroon ho ng political instability at kung ako po ang mamumuhunan malaki o mataas yung risk factor. Magdadalawang isip ko ako na mamuhunan sa Pilipinas kasi may usapin dati maaaring sabihin natin yung impeachment complaint kay Vice President Sara hindi masyadong affected ng international community dahil ikalawang Pangulo lang po siya. Pero sa pagkakataong ito, mismong Pangulo na po ang sinampahan at ayun na po, gumugulong. So kahit po sabihin natin na walang merito, yung trust and confidence o yung confidence level ng isang mamumuhunan o para mamumuhunan dito sa Pilipinas, napakataas po ng risk because of that political instability. At tandaan natin, patuloy po tayong sinisingil nito na hindi makabangon ang ating piso. Andyan pa rin din yung provision sa ating konstitusyon ng 60-40, plus nakaka-apekto pa itong political climate ng ating bansa na hindi maganda in terms of optics po dahil nagbibigay ito ng mensahe na kung saan hindi stable ang liderato ng ating bansa. Opo. Doc, nabanggit po ninyo si Vice President Sara Duterte, kanyang impeachment complaint kahapon nga, dalawa pa rin, no? Na bagong impeachment complaint ang inihain. Parang nirefile na nila itong kanilang reklamo laban sa Vice President. Inendorso ay inihain po ng mga progresibong grupo at itong makakaliwang grupo o mga civil society group laban nga po dito kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin naman po ninyo, itong bagong impeachment complaint ay uusad at papaano po yan makakaapekto naman sa Vice Presidente? So ako, tingin ko hindi na apektado ang Vice Presidente dito kasi ina-anticipate na rin din ito ng kampo tingin ko ng ating ikalawang Pangulo na kung matapos man yung one-year ban na idineklara ng Supreme Court, may mag-a-attempt ulit na magsampa laban sa ating ikalawang Pangulo.
tingin ko sa pahayag naman ng ating ikalawang Pangulo, ito ay napaghandaan niya na. At ako tingin ko rin din maganda na kung ituloy man at ito man ay lumusong o lumusot, maglabasan ng presentasyon ng ebidensya na kung saan matuldukan na kung ano man itong mga akusasyon na ito sa ating ikalawang Pangulo. Kasi ang lumalabas sa diskurso at ang mga argumento ng mga nagsampa ay walang bago dito sa kadahilan ng hindi pa nasasagot ng ating ikalawang Pangulo. Now, ang tingin ko naman dyan, dapat nasa tamang avenue tulad ng korte at tulad ng isang trial na ganyan upang maisagot ng Pangulo. Otherwise, it will be, yun nga, trial by publicity. So, kung ano man tingin ko ay hindi na apektado dito ang ikalawang Pangulo at tingin ko na paghandaan na rin dito na itong ng ating ikalawang Pangulo in anticipation na matapos ang one-year ban, meron magsasampa sa kanya nitong impeachment complaint ulit. Naniniwala ho ba kayo, Prof, na kaya o kumpiyansa kayong kayang malusutan ito ni Vice President Sara Duterte? At tingin ko naman paghahandaan ito at pinaghandaan nito ng ating ikalawang Pangulo, kung merito, ako babalik pa rin din ako doon sa usapin ng merito ng kaso at ang labanan ng ebidensya. O kung magiging objective ka at isi-set aside natin yung politika at objective lamang ang takbo ng sitwasyon, mananaig po yung batas at ang rule of law. Pero ang mahirap po kung mahaluan ng politika at ang agenda po ng iba ay iba sa pagpa-file ng complaint at sa pagpa-file po ng account. Kasi sa nangyayari po ngayon, nagiging instrumento ang impeachment o itong mga prosesong ito sa agenda po ng iba at hindi po talaga doon sa talagang objective na mapanagot kung sino man ang mapanagot na opisyal po ng ating bansa. Opo. Anong dating po sa inyo na sa kauna-unahang pagkakataon, dalawang pinuno po ng ating bansa ang ngayon ay nahaharap sa impeachment? Alam niyo, napakabigat po niyan kasi sa mga bansang presidential system na katulad ho natin, kalimitan or kadalasan yung Pangulo ang sinasampahan ng impeachment, lalo na po sa Amerika. Huling-huli ho niyan itong nakalipas na panahon nung administrasyon ho ni President Donald Trump nung unang niyang termino. Pero kakaiba po ito sa atin kasi sabay at mas lalo ho itong nakakalungkot na sitwasyon at mas mataas ang epekto o malakas ang epekto sa mga dayuhang mamumuhunan na nais po na mamuhunan sa atin. Kasi hindi isa, pero yung ikalawang o dalawang pinakamataas na leader ng bansa ang sinasampahan ng impeachment complaint. So napakabigat po niyan kasi talagang mas nasusuya o mas naitutulak natin papalayo. At ang nagiging ho nitong nakakalungkot, Sir Franco, ay ang ibang mga bansa sa katabi nating rehiyon o ibang mga bansa sa karating nating bansa na sila ang nagbe-benefit dito sa anumang hamon political na mayroong kinaharap ang ating bansa ngayon. Opo, Prof. At sa tingin po ninyo, sino ho ang makakabenepisyo po nitong impeachment? At sino ang kawawa naman kapag ito'y natuloy? Dalawang pinuno po ang sasailalim ng impeachment na ito. Sorry, kung ako ho tatanungin ninyo, wala akong magbe-benefit dito. Ang pinakatalo ho dito ay ang ating bansa at ang taong bayan. Ito rin din ho yung sinasabi ho nating produkto ng meron tayong sistemang pampolitikal ngayon. So ito ho yung panawagan natin na ayan, kitang-kita na ho natin sa ating bansa na ito lahat ay produkto ng sistemang presidential at ang sistemang matagal na nating sinasabi na panahon na para amyendahan ang ating saligang batas, baguhin natin yung ating sistemang pampolitikal, baguhin natin yung ating form of government, palakasin natin yung mga partido politikal. Kasi ito ho yung refleksyon, bakit kamo? Ang alyansa na kung saan nagsama ang ating historically, yung ating Pangulo at ang ikalawang Pangulo ay alyansa lamang at hindi sa basihan na may malakas na partido politikal.
Sa Amerika, itong klaseng sistemang ito, ang presidente at ang vice-presidente po ay elected in tandem. So ibig kong sabihin, kung ano ho yung boto ng presidente, yun na ho yung automatic na boto ng vice-presidente. At kung sino ho ang kanyang vice-presidente, automatic siya ho ang mananalo. Dito lang po sa Pilipinas na magkaibang boto ang presidente at ang vice-presidente. Nung hindi nagkasundo at nagkaroon ng lamat at hanggang sa tuluyang nawala ang alyansa ng Uniteam, ito ang refleksyon ngayon na meron tayo na patuloy tayong sinisingil sa pagkakataong ito. So, hindi lang po siya usapin ng pagpapalit ng liderato eh. Usapin po ito ng pagpapalit ng sistema. Sapagkat kung hindi tayo magpapalit ng sistema, pinakatalo po ang sa totoo lang ang ating taong bayan, ang ating pong bansa. Ang laki na ho ng pinsalang nagawa nitong flood control scandal sa buhay ng ating mga kababayan. Paano pa ho na makakabangon at makakabalik tayo sa ating pong sistema or sitwasyon sa ekonomiya at pagtaas ng antas ng kalidad ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino. So, hindi ho sapat na magpalit lamang tayo ng liderato. Kailangan meron ho tayong gawin at baguhin ho natin ang ating pong sistema. Opo, hindi ho ba nagagamit din itong impeachment issue ng mga politiko, na, lalo na yung mga may plano sa darating na 2028 elections, gamitin itong platform nila para magpasikat, para magpakilala, at para makakuha ng political, baga tinatawag na political gain sa kanila? Actually, marami ho dyan na mga wait and see at saka yung tinatawag nating abangers. Nag-aantay lamang ng tamang oportunidad. At yun nga po, at hanggang sa makapihit ng magandang traction, they will take every inch of opportunity para po magkaroon ng exposure at opening. Because at the end of the day, pwede kong sabihin natin na nakatuon lamang ang mata ng taong bayan sa dalawang pamilyang ito. Pero marami ho dyan na nakikiramdam at nagmamatsyag lang din na meron din pong interest, I'm sure, patungo po sa 2028. Opo. Hindi lang po siyempre nagpapakita ng interest ngayon. Yun nga po, sa politika may kasabihan na lahat po ay timing. At siyempre po, meron din hong nag-aabang na kapag ito ay naka-apekto sa dalawang pamilya, merong posibleng grupo na maaari pong mag-benefit ho dito. Pero sa totoo lang, wala ho ako nakikitang pwedeng mag-benefit kundi mas marami ho ang talo ng taong bayan at ang ating bansa ho dito. Opo.